Pag-usapan natin ang mainit na issue na yan kasama ang professor at political analyst mula sa University of the Philippines, Los Baños na si Dr. Antonio Contreras. Magandang gabi po, Professor Contreras. Welcome back to Arangkada Balita. Magandang gabi din. Yes, Professor, una-una, napanood niyo ho ba yung dalawang naging mainit na debate sa Kongreso at Senado tungkol nga dito sa issue ng West Philippine Sea at itong mga Chinese diplomatic officials? Ano po ang reaction niyo? Well, actually, malinaw naman na hati ang opinyon ng mga tao dito. Bagamat alam naman natin na mas nakararami ang sentimiento ay against sa China. At mas marami ang sumusuporta sa posisyon na ang China ay dapat kinukundina. Dapat binabatikos natin, dapat ang mas pansinin natin yung ginagawa nilang pambabastos at pambubuli. Kasi nakakainis nga naman talaga na pag tayo ang binubuli, tahimik tong mga senador na to at mga congressman na to. Pero pag tayo na ang lumalaban, andyan na sila, ang babatikusin, si Tariela na dapat maghinay-hinay. Tapos, yun, ganon. Parang hirap na kampihan ng Pilipinas. Samantalang ang Pilipino nagpapasweldo sa kanila. Pero kapag ang China ang bumabanat na hindi mo marinig na kondinahin man lang ang China na para bagang hindi maintindihan, sila ba'y natatakot kasi sabi ng iba huwag nating kantihin ang China baka tayo ay girahin ng mga yan. Takot. Or kaya baka naman sila ay may interes na pinuprotektahan dahil sila sinuportahan ng China nung sila yung kumakandidato. Hindi kaya? So ito yung mga bilang isang Pilipino, andun na ako na diplomatiko dapat tayo. Pero may may hangganan yan na dapat may panahon din dapat kondinahin ang mga ginagawa ng China. Opo. At ano po ang masasabi nyo doon sa mga reaksyon kung bakit po parang mismong si Senator Marcoleta ay kinu-question ang pagkapanalo natin sa arbitral ruling sa UNCLOS? Nakalulungkot. Kasi unang-una, yung pagpapanalo natin sa UNCLOS, yung sa usapin ng West Philippine Sea, doon sa arbitral ruling, hindi naman yun madaling nangyari. Pinaglaban natin yun at yun ay nagkaroon ng proseso doon. At sinunod ang batas, ang international law, yung ang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. At yung sinasabi ng Marcoleta na wala tayong hangganan, malinaw naman nakalagay sa UNCLOS, basahin niya nga, senador siya, abogado siya, hindi niya ba alam kung ano yung boundaries? Anong hindi malinaw sa 200 nautical miles? At hindi lang yun, meron tayong Republic Act na nagdelimit na ng ating meets and bounds. Anong hinahanap niya mohon? Anong hinahanap niya doon, Marker? Ano yun, hinahanap niya para bagang merong ang tawag doon, yung humihilaw sa daan, cat eye ba yun na ilalagay mo doon para paggabi nakikita ang boundary? Yung panghahanapin natin doon? Na parang ano ba ito, ako nagtuturo ng political science sa mga estudyante ko, alam yan Kaya nga po, tsaka, Diba? tsaka yung po, Professor, no? Yung parang, hindi naman sa pero parang Chinese narrative yung kanyang pinaparot, kumbaga yung sinasabi. Tapos sasabihin niya, hindi niya didepensa ng China. Ang mismo sinasabi niya, hindi niya kinikilala hindi niya pinapaparang, parang sa kanya, parang walang halaga yung pagkapanalo natin. Di ba ganyan ang stance ng China? Okay, at maiba naman po tayo tungkol naman po sa parehong impeachment complaint laban sa presidente at vice-presidente natin. Ano po kaya ang epekto nito sa imahe ng ating bansa at yung epekto po nito sa ating ekonomiya? Alam mo, nakakalulungkot yan, nakaka-depress. Ako, ang sinispin ko na lang yan, ang Cyril Ryan dyan. Sinasabi ko lang sa mga kausap ko, lalo na sa mga kaibigan ko galing sa ibang bansa, sinasabi ko lang na tayo ay demokrasya. Sa halip na saktan natin o kaya tanggalin natin, o minsan sa ibang bansa, pinapatay pa nila ang mga leader nila na ayaw nila, tayo pinapadaan natin sa proseso. Na ganyan. Yan na lang ang spin natin. Let us just thank that we have a constitutional process. But at the same time, yung sabay silang parehong na-impeach. Parang, hindi pa naman na-impeach. Mag-undergo ng proseso sapagkat si Vice President Sara Duterte may nakasampa ng kaso pero hindi pa na-refer sa Justice Committee. Pero lamang magpapang-abot na yung dalawang yan. So,
nakalulungkot kasi for the first time in our history, the President and the Vice President are both facing the impeachment. Ang hindi alam ng mga tao, at ito dapat itong yung sa gusto siguro ng, for example, ang Makabayan Bloc, gusto nila parehong mawala ang Presidente at Vice President. Ang nilagay pa nila sa sitwasyon na sa isang, pwede nga masabi na yung pareho yung hindi makukonvict. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sabayan, assume mo na sabayan na sa Senado. Imagine natin, sabay na hinihir ng Senado. Pang-umaga si Pangulong Marcos, panghapon si Vice President Duterte. Sa umaga, ang nagpipreside ay ang Justice, ang Chief Justice. Sa hapon, ang nagpipreside ay Senate President. Pero pare-parang senador. Pa-imagine mo, anong depensa ni Sara Duterte? Maging depensa ni Sara Duterte, hindi ako imply diyan. Tauhan kong gumawa niyan. Hindi yan command responsibility. Ako ay pinupolitika lamang. At yan ay susuportahan ng mga pro-Duterte senators na kung logically are the same senators would like to vote against President Marcos. But pag si Marcos na ngayon ang itatry, hindi na nila pwedeng gamitin against Marcos yung ginamit nila na pang-depensa kay Duterte. Hindi nila pwedeng sabihin na kung ginamit nila na ang depensa ni Duterte na hindi ako yan command responsibility yan, hindi nila pwedeng hindi yan i-apply din kay Pangulong Marcos na pwedeng maging depensa hindi yun command responsibility. Kung gagamitin nila ng pandepensa kay Sara Duterte na si Sara ay pinupolitika lang, hindi nila pwedeng itanggi na ipagkait yan kay Pangulong Marcos na gamitin yung depensa din. So manasalita, we are now in a situation where in order for those who defend Sara Duterte to be credible, they will have to also be consistent and use that as a defense for for President Marcos, which they would otherwise want to be impeached. And vice versa, ganun din yung mga Marcos na senador, ganun din, baligtad lang. So, hindi ito naisip na sa halip tuloy na ma-impeach yung dapat ma-impeach at maging guilty. Parang na-negate Parang na-checkmate yung isa. Diba? Oo nga po. So yun yung nangyayari dito. Gusto kasing kumbaga sa todo lahat. Ubos kung ubos. Diba? Hindi naging strategic mag-isip. Tao. Sige po. Alright, maraming salamat po, Professor Contreras. Magandang gabi po. Maraming salamat din. Salamat po.